Yan. Hindi po normal na ang Kristiyano hindi na nagpipray. Pero niyo po yan. Abnormal po ang Kristiyano hindi na po nagpipray. Okay. Ang normal, ang nakafocus, nagpipray siya. Hindi niya kinakalimutan magpasalamat, tumawag sa Diyos. Hindi lamang mga kapatid kapag ka nandiyan, may pagpapala o kaya naman may kailangan sa Diyos, mainit na mainit, pero pag ginisawa na, wala na. Parang lagnat. Nako, pag wala nang lagnat, hindi na magpipray. Di ba? Ginisawa na eh. Church. Balik natin mga kapatid, bilang Kristiyanong namumuhay sa mundo, yung focus natin sa paglilingkod sa Diyos. Prayer life natin, ibalik po natin yan mga kapatid. Dahil ramdam na ramdam mga kapatid, ang Espiritong hindi nagpipray. Lukewarm. Yung pag-refer say lukewarm, maligamgam na, wala nang init, hindi na rin malamig. Lukewarm. Wala nang init. Wala nang sigla. Wala nang apoy. Wala nang eagerness. Low na low ang battery. Diba? Panay na ang tunog ng lobat. Diba? Kaya church, isa sa nagpapainit sa atin at makapagbalik sa focus sa Panginoon, that is prayer. Prayer. Prayer, amen? Pray. Kneel down, pray. Hindi ako papayag sa kabalahan ng mundong ito na abalahin ako at wala na akong oras mag-pray. Huwag kayong pumayag mga kapatid na abalahin kayo ng mundo na hindi kayo nag-pray, amen? Aabalahin talaga kayo ng mundo. Maraming pagkakaabalahan. Lalo ngayon, nakakreate pa ng Pokemon ko. Mga halap ng Pokemon na naman. Alam niyo po ba yung mag-uubos sa oras yun eh. Tapos titignan mo sa messenger kung may message. Yung magsasanayin ka ng mundo sa mga bagay na mapopokus ka doon at pag nasanay ka na doon, sanay ka na. Yun ang focus mo. Ang focus mga kapatid, it's just a matter of sanayan. Di ba? Si Pablo sanay. Di ba? Sanay siya nakapokusan. Kapag sa Panginoon, kapag nasanay ka nakapokus sa sanlibutan, dyan ka sanay at dyan ka mapopokus. It's just a matter of what? Sanayan. Aba, sanay na sanay mag-pray ito. Ay, yung focus yun. You see? Kaya, there's something wrong. Dahil, nangaabala ang sanlibutan, nagpapaabala naman tayo. Nangaagaw ng panahon ng sanlibutan, ipinapaagaw naman natin. Huwag po tayo pumayag. Sabihin sa katabi nyo, kapatid, huwag kang pumayag. Nasanay ka sa ganun eh. At kapag nakasanayan mo na, kahit mali ko minsan, parang tama na. Parang tama na nabubuhay ang Kristiyano hindi nagpe-pray. Teka lang. Are you listening, church? Teka lang. Dapat ang mga anak, halimbawa ako magulang at maliliit pa yung anak ko, paano kapag hindi nag-pray? Gagawin ko yung policy pag ako nagkaanak. Paano ko pala pag hindi kayo nag-pray? Hindi lang pagka hindi naghugas ng plato. Di ba? Eh kadalasan namamalo lang tayo kapag hugasan ng plato eh. At hindi naglinis ng ano, ng pinagtulugan. Di ba dyan lang tayo galit na galit kuminsan? Listening? Mahalaga yan mga kapatid. Pero mas mahalaga yung spiritualidad ng bata. Dahil kapag umago ang bata spiritually, lalaking matinong tao yan. Dapat yan na mas maipit tayong didisiplina. Di ba ba? Kapag hindi kita nakita nagbasa ng Bible, hindi kita nakita nag-pray, paano ka sa akin? Tama po ba yun? Correct me if I'm wrong. Hindi yung kapag ka hindi umuwi ng oras, naku, tataktakan natin yung bata. Hindi natin ng oras, paano ka sa akin? Dapat hindi lang doon tayo matindig. At hindi lang tayo doon galit. Are you listening? Dapat magalit din tayo sa mga bata niya pag hindi na pumunta sa church pag-araw ng Sunday.
nauna sa droga. Kaya alam niyo mga kapatid, mga magulang, mahal ko po kayo. Kaya alam niyo kung minsan ang dahilan kung bakit matinigas ang ulo ng mga bata. Kasi nagagalit lang tayo sa mga bagay na gano'n. Pero hindi natin sila pinapagalitan pagdating sa espiritualidad ng buhay nila. Amen. Tama po. Praise. Naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ang magpapabago sa buhay ng tao. Hindi tayo. Kaya dapat nagagalit tayo kapag hindi nagbabasa ng Bible yung mga anak natin. Hindi nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nananalangin. Dapat mas galit tayo dyan. Sasakit na ng ulo nyo. Lawin tayo, di nga na kasisigaw. Bakit hindi umuwi ng oras? Bakit hindi nagugas ng plato? Bakit tamad? Ang dahilan ng batang yan, espiritualidad. Hindi lumalago. Focus. Nakikita nyo ba yung kahalagahan ngayon kung saan tayo dapat pumupokus? Amen? Ibigay niyo lahat ng kailangan ng bata, pero pag hindi niyo ibinigay yung mas kailangan niya na espiritualidad, hindi ko kayo kayang bigyan ng assurance na lalakihan ng mayroong maayos sa pamumuhay. Di ba natin kanta? Laki sa layaw, Jacobs. Ibigay mo layaw na, Jacobs yan. Pero ibigay mo espiritualidad, God yan. Praise. Ngayon pa naman, grabe influensya ng sanlibutan. Bakit? Ganun, God. Ano yung sabihin yan? Tama. Ano yung sabihin yan? Ang diablo yan eh. Sino ang pupromote? Bakla! Sa channel 2. Sino yung matututunan ng mga bata? Buti sana matututunan lang yun yung 3 pataas. Ganun lang eh. Naalala ko tuloy si Andre. Umiyak daw ang bata, yung naiyak. Pagka narinig niya yung comment, Nakahamit lang 3 pataas. Ano nagkano ko? Pagka-focus sa bata. Church, ito si Pablo, saan po siya nakafocus? Serving God. Tingnan niyo ang kanya ni Pablo. Walang sama ng loob. Bakit siya nakulong? Bakit siya bibitayin? Sa pangalan ng salita ng Diyos, hindi po siya kriminal. Pero nag-iinakit pa si Pablo? Hindi. Nagpapasalamat. Good attitude. Hindi na-open sa Diyos. Manawa kang pangunawa. Maganda po bang tao si Pablo? Matino po ba si Pablo? Maganda po ba karakter ni Pablo? The answer is what? Yes. Hindi na sinabi kung ano. Sabi, grabe pong buhay ko na pinagdikit ko sa inyo, missionary journey ko, 3. Tapos siguro ko, papatayin ako dahil sa inyo. Walang ganun. Matino ang palagong. Anong ginagawa ka? Focus pa rin. Hindi na yung lang. Ang pinirang itong tao ito. Grabe ang spiritualidad. Day and night, nag-pray pa rin. At nagpapasalamat sa Diyos. Sa kanta ng mga nanay na tila kayo daling magpasalamat, pero mahirap na kapag may difficulties. Si Pablo hindi ganun. Madali kapag may blessing, madali rin magpasalamat kahit walang blessing at siya ay may problema. Ganda ng ganyang attitude. Alam mo yung mga tao ko minsan, mapapansin nyo kapag walang pera, galit. Di ba? Masama loob. Huwag mong lalapitan, wala sa mood. Wala lang pera yun. Tingnan mo yun. Kung baka kapag isinukat may maturity ni Pablo sa mga taong ganun, lampas-lampas eh kapatid. Napakataas ng espiritualidad ni Pablo. Eh si Pablo, wala hindi ng pera problema, ipapatayin siya. Bibitayin siya. Kaya bang ma-reach yung ganung maturity? Ang sagot, yes! Si Pablo at tayo, the same tao. Amen. We can by the grace of God. Amen. Kaya lang hindi natin nagagawa because we are what? Out of what? Meron mo
napapanood sa TV, ano? Sa Jessica Soho yata yun. Lahat ng klase ng relo meron siya. Grabe niya. Saan siya nakapokus? Church, may reason kung saan ka napupokus. Pero mga kolektor ng mga antik, pagpunta mo sa bahay niya, amoy ang matanda. Alam niya, amoy matanda. Eh, puro antik yung bahay. Parang may lolo't-lola dito ah. Saan siya nakapokus? Sa antik. Re-resulta sa'yo kung saan ka nakapokus. Hindi mo kaya ikubli yan. Hindi mo kaya itago yan kung saan ka saan nakapokus. Right. Ang tao raw sa bungero, ano hawak? Ang taong lasinggero, ano hawak? Ang Kristiyanong, ano hawak? May hawak siyang bagong buhay dahil sa salita ng Diyos. Amen! Kung saan ka nakapokus, mag-re-resulta yun sa buhay mo. Hindi mag-result kung saan ka nakapokus. Amen? Amen, church? Let's find out kung saan tayo nakapokus. Mag-refocus tayo kung na-auto-focus tayo. Amen? Naku. Sabihin ko sa inyo, at the end of the day, pag nagka-edad-edad tayo, wag nang dumating yung edad-edad na yun, then mo ma-realize ko ano mahalaga. Kapag may sakit, sino mahalaga? Ang Diyos! Kapag may problema, sino mahalaga? Ang Diyos! But when everything's go fine, everything's go okay, mahalaga Diyos? Kanya-kanya focus tayo. Everything's okay, kanya-kanya tayo, Amen? Ayos yung church. Sa ganun ba kapag everything's okay, kanya-kanya tayo focus? Hindi mo dapat eh. Everything's okay, focus on God. Amen? Alam nyo, may threat uli ng mga bombing yan. Delikado ng punta sa mga palengke, sa mga mall. Sino mahalaga sa mga pagkakataong yan? Our President can control that terrorism. Our Chief General Bato, hindi niya kaya kontrol niyan. But our God can control. Amen? Amen. Focus. Another thing, sabi ni Pablo, greatly desiring. Sino na nais niya makita? Si Timothy. To see thee. Si Timothy itong thee. Being mindful of thy tears. Yes, imagine, ikaw na ang bibitayin. Ang iniisip mo pa yung pag-iyak ni Timothy. Dahil nalulungkot si Timothy dahil nakakulong ako. Ibang tao pa iniisip. Yung concern pa niya sa ibang tao, may problema ba? Di ba kung may problema, gusto mo nakapokus sa'yo? Gusto mo may tinilalambing ka? Are you listening? Gusto mo kayo sinusuyo ka pag masama loob mo, pag nagtatampo ka? Di ba? Kailangan may gift na gano'n. Ano ba gusto mo? Iluluto mo? Ano ba merienda mo? Para si Paolo, ano? Umuwi ng alas 3, magluluto pa ng merienda. Teka mo, okay, kapatid. For the sake of what? Amen? Amen? Pero to si Pablo, ang concern pa niya, yung pag-iyak ni Timothy. Ay, dito pa mga kapatid. That I may be filled with joy. Gusto kitang makita para mapunawan ng kagalakan sa puso ko pag nakita kita. It brings joy kapag ka nakita kita, Timothy. Church, listen carefully. Diyan po ba kayo? Amen. Ang Christian fellowship, take note, Christian fellowship and biblical Christian fellowship, dapat it brings what? Joy. At hindi lang basta joy, dapat filled, puno ng kalungkutan. Amen. Dapat pag nagpe-fellowship ang mga nanay, filled with joy. Dapat pag nagpe-fellowship kayo mga ladies, filled with joy. Mga tate, dapat pag nagpe-fellowship kayo, hindi filled of... dapat... Amen? Filled. Hindi Christian fellowship yan.
Barangay Ginebra. Kristiyano, ano hawak ng Kristiyano? Nagbote. Ang taga-barangay. Ito, lalaki to si Paul. Si Timothy, lalaki rin. Galawa ng fellowship nila? With joy. Filled with joy. Pag kayo po yung nagpe-fellowship, listen carefully. At may kinukwento yung ka-fellowship nyo, yung kasiraan ng member nyo, member ng church. Pigilin nyo. Amen. Umapatay ng kagalakan nyo. Tama. Hindi healthy yun. Amen. Great. Yung si sister ganito. Ganito yun eh. Pigilin nyo. Kapatid, hindi Christian fellowship itong ginagawa natin. Napupuno tayo ng Jesus and joy. Are you listening? Fellowship pa kayo, Kristiyano kayo. Ganun din pala. Napupuno ng chismis. Hindi yan. At believer na fellowship yan. Suwayin nyo. Kapatid, kung ano, pag-pray mo yan, magpatawad ka kung kailangan. At let's go back to our biblical fellowship. Let's feel with joy. Diba, sarap ang fellowship? Alala ko tayo, fellowship ng Sunday, kila Sister Dam. Ang sarap, hindi lang ako.